Hello mga kababayan. So guys, dito sa thumbnail ko, pinakita ko kung gaano kakapalang muka nitong pastor na sinasabi na utak sa pagpatay dito sa Cagayan de Oro, Mr. Cagayan de Oro candidate na si Adrian Fornillos. Kasi guys, dun sa thumbnail ko, pinakita ko na eto pa lang si pastor, nagsalita pa habang nakaburol itong si Adrian. Tapos nasa harapan yung nakayuko, yung girlfriend naman niya na si John Orog. So guys, masasabi ko, alam nitong dalawa na to, na itong si pastor ang nagpapatay dito kay Adrian. Alam to ng girlfriend niya kasi siya ang mismong pinagmulan ng kadahilanan bakit napatay itong si Adrian. So guys, masasabi ko ang galing naman kumbaga, ang galing nung strategy, taktika nitong pastor na to, na parang mali sa kanya yung pagbibintang, magsasalita siya. Kasi kung magsasalita siya dun sa mismong burol, lalabas, hindi siya guilty, wala siyang kinalaman dun sa pagpatay nga dito kay Adrian. Pero sa totoo lang, alam nilang dalawa, na ang utak talaga sa pagpatay, ito nga si pastor. So, masasabi ko, gaano kawalang hiya itong dalawa na to. Kasi, itong si pastor, dahil nga, may relasyon sila nitong si Orog, diba? Na sinasabi, nagmula dun sa, parang ito kasing si Orog, kasi maganda, Parang dati, siya, parang escort girl. Kumbaga man, halimbawa, kailangan ng parang kasama. Kumbaga man, di ba may escort na lalaki. Halimbawa, ito naman, kailangan serbisyo niya na may kasamang magandang babae, di ba? Pero, dito nga daw, kumikita ng maganda tong si Orog, yung babae. Tapos, alam din naman daw to ni Adrian. So, ngayon, doon nag-umpisa yung relasyon nila, na sinasabi, tumagal na sila ng pastor ng 5 years. So, kumbaga marami nang nagastos, nag-invest na ng pera yung pastor kay Orog, Tapos nag-invest na rin siya ng panahon. Syempre, na-inlove na rin siya, nahulog na yung loob niya. Tapos hanggang sa, syempre, dahil malaki na rin nagagastos niya, Hanggang sa siguro, pinapili na nga daw niya itong si, Orog, Kung sino sa kanila ni Adrian ang, mas pipiliin niya. So, bali lumalabas, etong si Orog, nag-post siya ng, parang promise ng, eternity ring. Kumbaga man, silang dalawa ni Adrian, lumalabas, si Adrian ang pinili niya dahil sila pareho yung may ring. So, dito na-trigger tong pastor, di ba? Na, kumbaga man, kahit na ang laki na ng nagastos niya, ayun na nga, nag-invest na siya ng katakot-takot na panahon, oras, pera, hindi pa rin siya ang pinili nitong si Orog. So, syempre, dahil sa ganung pangyayari, para ma-eliminate, kasi nakita niyo naman yung mukha ng pastor, talaga namang walang-wala dito kay, Adrian, di ba? Tapos, syempre, si Adrian, kabataan, gwapo, pogi, maskulado. Maski sino siguro, pipiliin na lang tong si, Adrian. So, para mawala sa landas niya si Adrian, naisipan itong si pastor na ipapatay na lang. So, dito, masasabi na ang, kapwa niya accomplice, yung, kumbaga man sa Batman and Robin, yung kapartner niya sa krimen na to, yung pang, junior pastor nila, na nagngangalang Jeter Nonot. Ang alis pa nga nito alias kuya. Kung di ba naman tarantadong kuya, di ba? So, dito, sa eksena na nagsalita si pastor dun sa, di ba? Dun sa burol, naguhugas kamay siya. Kumbaga, para malihis nga sa kanya ang investigasyon, di ba? Kasi, ba't naman magsasalita yun kung may kinalaman siya, di ba? Pero, hindi umubra. Kahit na nagdiskarte siya ng ganon, tapos dati may sinasabi pa siya na magdidemanda siya, pagka doon sa mga naninirang puri sa kanya, at saka handa naman daw siyang patunayan, na hindi siya guilty, Pero, hindi naman maikakaila na guilty talaga siya.
Kasi alam nyo guys, no, itong namatayan, itong si Adrian na to, at kahit sino mamamatayan, tandaan nyo, no, lalo na't naargabyado, no, namatay sa hindi, kanais-nais na kaparaanan, sa natural na kaparaanan, hahanapin nila yung justice para doon sa namatay nilang kamag-anak na mahal nila. So, syempre, akala naman itong pastor, dahil nga sinasabi nung una na hindi nga daw siya kasali doon sa iniimbestigahan, akala niya libre na siya. Pero kalauna, lumabas yung mga text messages, no, na nagsasuggest na talagang siya sugar daddy nitong si Jane Orog, no. So, marami pang mga patunay o mga ebidensya dun sa case build-up na yun. Paano nakarating dun sa conclusion na siya yung pinaka-mastermind dun sa krimen na nangyari dito kay Adrian. So, masasabi ko guys, no, eto naman si Adrian, alam naman daw niya yung trabaho ng kanyang girlfriend, no, na actually nakikinabang din daw siya kasi nga binili pa siya ng NMAX. So, masasabi ko dito guys, no, parang kasi parang naargabyado rin dito yung pastor kasi, kumbaga man, parang ikaw rin nakikinabang ka doon sa nahihita ng girlfriend mo doon, tapos hinahayaan mo lang. Syempre may possibility na ma-inlove nga yung mga ibang tao, lalo na't nakakasama ng girlfriend mo. May risk din doon. So yun, sa tingin ko, no, ang masasabi ko dito, guys, hindi pwede tayong manggamit nang hindi tayo nagagamit. So ibig sabihin ko, hindi ka pwedeng basta lang manlamang. Halimbawa, dito masasabi ko rin na parang actually nanlalamang din tong mag-girlfriend na to dito kay pastor, di ba? Kasi halimbawa, alam naman nila na sila naman talaga ang may gustong magsama sa huli. Pero wine-welcome pa rin nila yung mga material things na binibigay nitong pastor na to. Como nagbe-benefit silang dalawa dito. Na eventually, nag-lead nga dito sa krimen na to. So, ang masasabi ko lang guys, no, masama tayo na yung akala natin yung basta lang natin malalamangan yung mga kapwa natin, may balik yung mga ginagawa nating masama, no. Ang masama pa kung ang balik katumbas ng buhay natin. Tapos dito naman sa girlfriend na to, no, dapat makasuhan to ng obstruction of justice kasi alam niyo bakit? Alam naman niya talaga sa umpisa na itong si pastor ang may kinalaman sa kamatayan ni Adrian. Pero ang alam ko nung una ayaw pa niyang ibigay yung cellphone niya, no, di ba? Kumbaga syempre mabubuking na siya yung naging dahilan ng pagkamatay ni Adrian. So, kumbaga man, hindi niya man lang tinimbrihan mga kamag-anak nitong si Adrian o kaya yung kapulisan na ang may kinalaman yung pastor. Kasi guys, kung nagko-conceal ka o hinahayaan mo ang isang krimen, no, na mangyayari na hindi nakakamit ang hustisya, parte ka nun. Hinahayaan mo yung injustice na magpatuloy. So, dapat makasuhan ka kasi hindi mo binibigay yung kaukulang justice na dapat makamit ng tao. Pinipigilan mo. Kumbaga hinaharangan mo para makamit o malaman kung sino talaga yung pumatay dito kay Adrian. Na alam mo naman na yung pastor nga nakarelasyon mo. Na sugar daddy mo. So, ayun lang guys, no. Sinabi ko lang sa inyo na umistyle itong pastor na to kung paano malihe sa mata niya yung alagad ng batas o yung mga tao na huwag siyang pag-isipan ng masama na siya yung mastermind sa pagpatay kay Adrian. 'Di ba? Pero kasi nung pinatay si Adrian, guys, wala namang kinuha sa kanya na kahit na na anumang bagay Bagkus nung pumarada yung kanyang motor, pinaalis yung helmet niya. Siguro para masigurado na siya yun. Tapos talagang tumimo do sa niya, ulo niya yung bala. Kasi baka nga naman tumalbog pa do sa kaharap niya yung kung may helmet siya, di ba? Bumumirang ang mapatay pa yung babarel, di ba? Wala namang nawala. So, kumbaga, i-eliminate natin yung parang pagnanakaw, pag-hold up. Tapos, syempre, inimbestigahan na rin yung mga kakumpetensya niya sa Mr. Cagayan de Oro. Na siguro wala silang makita na
dahilan para patayin tong si Adrian, na sinubaybayan rin nila ang bawat isang katunggali dun sa kompetisyon na yon. At ang ending, lumanding, no? Lumanding yung ebidensya dito nga doon sa pastor, no? So, ayun lang guys, sinabi ko lang sa inyo na napakawalang hiya nitong tandem na to, itong pastor at saka si John Orog, no, yung girlfriend, no? Na nandoon pa sila doon sa burol ni Adrian Fornillos, no? Alam naman nila sa sarili nila na ang pumatay ay si pastor. So siguro nag-uusap sila habang nakaupo yung girlfriend, tapos itong pastor nagsasalta. Pero ang sinasabi siguro nung pinararating ng pastor doon sa girlfriend, nakita mo na, pinapatay ko siya, naniwala ka na. So ayun lang guys, sinasabi ko. And dito na lang ako, and blessings, blessings everyone. Bye!